Paano ka nabubuhay sa 4,000 pesos? Titipirin po. Hmm. Sa isang lutuan po ng ulam, para magtatagal na po siya ng ilang araw. Sino sa inyo mga dito mga breadwinner? Pakitaas ang mga kamay. Sino naman sa inyo dito mga bread eater? Pakitaas ang mga kamay. Sa video na ito, pag-uusapan po natin anong pinagdadaanan ng isang breadwinner na hindi alam ng karamihan. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Una, nagpapasalamat po tayo kay Tony Gonzaga sa kanyang vlog. Nakakapagbigay ng lakas ng loob ang panayam niya sa isang breadwinner na nagpunta ng Japan, na isang creator. Ang pangalan po niya ay si Jenella. Sobrang nakaka-inspire po tong episode na ito. Kaya nga guys, huwag kayong mawawala sa episode na ito dahil magbabago ang pananaw nyo. Lalo na kung ikaw ay breadwinner, makaka-relate ka. Si Jenella po ay pumunta ng Japan para to seek a better opportunity. At bakit niyang ginawa at bakit siya talagang pumunta doon? Let's watch this. Nangyari po yun. Sabi ko, okay na ako dito. Parang as long as kaya ko naman na ma-provide sa family ko. So pag alis ko po, syempre, normal po sa mga mag-a-abroad na marami pong mga pangako, like sa mga family ko po. Ano mga pinangako mo, like? Like, magtutulong po ako ng konti sa mga allowance po nila. Ganun po. Tapos sa kapatid ko po, ako po magpapaaral sa tuition po niya, sa allowance po niya. Wow. Even po sa mama ko, yung tutulong po ako sa mga bills. O ayun po ay syempre naman, di ba? Pag umaalis po tayo sa ating bansa, lalo na mga kababayan po natin, punong-puno tayo ng pag-asa. At syempre naman, bakit pumupunta doon para sa pamilya? At nangangako nga po tayo, ikaw ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Oo, type me sa comment section. Pero ano po nangyari? Ano po ang tunay na nangyari? Imbis na iahon sa kahirapan, lalo pang lumubog sa kumunoy. Ha? Paano nangyari yan? Pagdating ko po ng Japan, hindi ko po inaasahan na sobrang taas po ng cost of living sa Japan. Actually po, yun nga po dahil po alam nila taas po yung sahod ko, hindi ko po sinasabi sa kanilang totoo. So lahat po ng sasabihin nila sa aking mga pangangailangan, ipaprovide ko. Hanggang sa matira na lang po sa akin isang lapad. 4,000 pesos? 4,000 mahigit. O, paano ka nabubuhay sa 4,000 pesos? Titipirin po. Sa isang lutuan po ng ulam, para magtatagal na po siya ng ilang araw. Grabe. Sino po sa inyo ang mga nakaka-relate, type relate? Grabe no? Akala kasi ng karamihan ng tao pagka ikaw ay nasa abroad, malaki sweldo, malaking kita, pero hindi nila alam ang hirap na dinadaanan, yung gastos, diba? Especially sa Japan, yung upa pa lang magkano na, diba? Yung sakripisyo na napapakita po tayo na masaya po tayo sa ating mga photos, but in reality, wala pa nang makain. Diba? Kasi kapos na. At kung ayaw niya na maulit ang nangyari kay Jenella, napakahalaga. Lesson number 1 na nakikita ko talaga, kailangan magpakatotoo ka. When you say magpakatotoo ka, you need to communicate. Diba? Dapat open ang communication nyo. Open ang communication mo sa pamilya mo at kailangan sabihin mo yung katotohanan na, ay, hindi ko pala talaga sukat akala ka doon pala kalaki ang gagastusin ko. Ito lang natitira. Pero tiniis niya, tsinaga niya. Kaya no offense man, hindi kasalanan ng pamilya na kung humingi sa kanya kasi ibang perception. Nagkulang po si Jenella, hindi po yung pamilya niya. Pero iba na kung kinausap na ni Jenella tapos humihingi pa, di ba? May problema po talaga tayo. Kaya nga dito lang sa communication part lang sa mga kababayan nating OFW, dapat clear po kung ano ang kaya nyo lang talaga padala. Kung meron pa sihingin sila sobra doon, huwag nyo na ibigay. I think that will be the right response. Do you agree? Type agree kung kayo nag-agree. Not only that, ano naman kaya ang realidad, di ba, ng buhay ng isang OFW? Alam mo, pag naging OFW ka talaga, magigising ka sa realidad ng Sobra buhay. po, opo. Na sobrang hirap. Ilang taong ka nung naging OFW ka? 24 po, nagto-25 po ako nun. Oo, di ba? 24, parang namulat ka na ganito palang pinagdadaanan. Parang gusto ko rin po, hindi lang nakikita nila sa vlogs ko na masaya ang Japan kapag po travel, pag po mamamasyal ka, kaya ko po siya naging dream country. Pero kapag ka work, doon po talaga na parang walang, kung tutuusin po, walang work-life balance po doon ng mga Japanese. Makikita talaga doon na sobrang dedicated nila sa work. So, kailangan mo pong makipagsabayan. Parang nagtatrabaho ka para ma-survive yung
pang-araw-araw mo. Opo. Para mabuhay ka. Ganun po. Karagdagan pa po nun, may mga naiwan pa po kaming utang. Ako po, lalo na pa sa pag-a-apply ko. Ay, maganda lang mga picture-picture, mga vlog-vlog niyan. Pero in reality, yun nga, hindi nila pinapakita yung sila yung naghuhugas ng plato, paltos na mga kamay, sila yung nag-aalaga ng mga bata, ng kanilang mga amo, sila yung naghuhugas ng CR. Hindi nila pinapakita yun. Ang pinapakita lang ng mga kababayan nating OFW, yung mga magagandang tanawin, masarap na pagkain, pero yung mga yun, tinatago po nila. Kasi ayaw nilang maramdaman na nahihirapan sila. So, ang question, paano naman kaya inamin ni Janela na ang tunay niyang kalagayan at ano naging response kaya ng kanilang pamilya? Amin mo, umiyak ka. Opo, naiyak po ako nun. Eh, mami mo. Po, sabi niya, bakit hindi mo sinabi agad? Ayun po, kaya nga importante, babalikan po natin yung point na buti naman nakaunawa rin yung magulang, di ba? Na sinabi, ba't di mo naman sinabi agad? Kaya kailangan po kung ano yung pinagdadaanan nyo, kung anong nararamdaman nyo, kung ano ang talagang tunay nyong kalagayan, eh kailangan sabihin nyo na. Bakit po? Eh pag hindi nyo sinabi talaga yan, ay talaga magkakaroon ng problema. Kaya nga importante pong part na ito, no? Yung tinatawag nating financial planning. Kailangan magkasama kay buong pamilya and then create a realistic budget. Anong mga needs lang muna, hindi yung wants, di ba? Ito lang, kunyari, para tayo mabuhay, para makakain ng 3 beses isang araw, magkano kailangan? 20,000 o hanggang 20,000 lang muna tayo. Huwag muna tayong umasam ng 21 or and above. And the good news is this, when you set realistic expectation and transparent ka, makakatulong ka na sa pamilya mo, matutulungan ka rin ng pamilya mo kasi nauunawaan nila ang tunay niyong kalagayan. Sobra akong affected talaga dito sa video na ito. Pero sige, let's bring naman yung kagandahan naman, the bright side naman. Paano naman kaya nabago ang kanyang financial situation? Ano kaya nangyari? Pagbabago? Let's watch this. Kaya pala ako pinapunta sa Japan. Kasi mas better po pala yung life na ibibigay niya sa akin. Yun nga po, nakilala po ako as Janela in Japan. Sobrang dami po talagang opportunities na dumating na hindi ko po inaakala. Kahit po itong interview po na ito, sobrang nanonood lang po talaga ako dati. Right after nun, siguro po ilang days, dun po ako nag-boom sa pagbablog. Minsan kapag nakikita ko po yung income ko, kinakausap ko si Lord na parang, wrong side ka po yata ng blessings. Kasi hindi ko po deserve, sa totoo lang. Yan pala, may panggagamitan po ako. So doon ko po naalala lahat ng prayer ko na, prayer ko pala to, na gusto ko po palang ma-bless para magsilbing blessing po sa ibang tao. Grabe naman talaga. Paano nabago ang kanyang buhay? Nag-umpisa na siya mag-vlog sa Japan na hindi niya sukat akalain. Yun nga, kumikita na po siya sa kanyang pagbablog. Sobra talaga siyang talagang na-bless po talaga ng siksik, liglig at umaapaw. Ngayon, ang pinagkakitaan niya, may trabaho pa rin siya. Siguro yan ang pang tustos na on top of that, yung sobrang talagang kita niya talaga sa pagbablog. Kaya mga friendship, kung ikaw may pinagdadaanan ka ngayon, isa ka ring kababayan natin na talagang breadwinner, no? Whether nasa Pilipinas ka o nasa ibang bansa ka, kung ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok na hindi mo pinapaalam sa mga kamag-anak mo o let's say sa asawa mo o let's say sa mga anak mo ito nangyari, paalam mo na. Pangalawa, kung ikaw nawawalan ng pag-asa, huwag ka na mawalan ng pag-asa tulad ni Janela, hindi niya alam na hindi lang pala siya kikita sa bansang Japan sa pagtatrabaho, pero kikita rin sa pagbablog. Kaya naman, itong final question, ano kaya ang naramdaman, di ba? At na-realize ni Janela bilang isang breadwinner. Every time magkikita po kami, quality time po talaga. Tsaka alam mo, ang na-realize ko sa mga breadwinner, mas masaya sila kapag yung pera nila, nagamit nila sa pamilya Yes nila po. kaysa sa sarili nila. Pag nakikita po masaya sila, parang yun na rin po yung reward. Ayun naman pala, totoo naman talaga. Ang sarap ng pakiramdam. Pag tayo ay nagpapaligaya sa ibang tao, sa totoo lang kung nakita mo yung ngiti, di ba, yung excitement na nakakapag-provide ka sa iba, ultimately, yun naman talagang purpose ng blessing is for you to become a blessing to others. Pero babalansihin lang natin, matuto tayong magbigay, pero matuto ka rin magtira para sa iyong sarili, mga kababayan ko. Hindi pwedeng panay bigay ng bigay at walang naiiwan sarili. Pagdating ng panahon, yung batang ikaw ang mag-aalaga ng matandang ikaw. Oo, your young you will take good care of your future you pag ikaw ay nag-ipon ka. Kaya nga mga friendship, ito yung tanong ko po sa inyo. Ano kaya ang reaction mo sa vlog na ito bilang isang breadwinner?
na nakaka-relate kay Janela, please comment down below. At ibahagi nyo naman ang inyong kwento bilang isang breadwinner para makinig naman ako sa inyo. Sana naman na-encourage po kayo. If you like to watch the entire vlog, kasi portion by portion, please go to the channel of Tony G, Tony Gonzaga, at para mapanood mo ang vlog nila. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.